Magandang araw mga kaibon, mga kalapatids. Yun, may nagtanong ulit sa atin sa YouTube channel natin, no. 2 weeks ago na yata yung tanong niya. Ngayon pa lang natin masasagot, no. Ang tanong ni Sir, pangalan niya Louie Toy, no. Sa YouTube channel natin nag-comment. Ang tanong ni Sir, nakikita niya naman daw nagme-mate yung mga alaga niyang African lovebirds. Tapos nakikita niya nag-nesting na rin. Pero 1 month na, hindi pa rin nangingitlog yung mga alaga niya, no. So meron tayong dyan, perfect example dyan dito sa ibunan natin, yung papakita natin sa inyo. So guys, ito yung natin, example natin, no. Itong ang tawag dito, Opa Pale Fallow project natin, itong Blue Opa Split Pale Fallow, tsaka itong Blue Pale Fallow natin ay Blue Split Pale Fallow, yan, no. Yung isa pala Vayo Opa Split Pale Fallow, tapos yung isa Blue Split Pale Fallow, yan. Kung mapapansin nyo, wala pa rin itlog sa nest box nila, pero nakikita ko to, nagme-mate na to eh. Tagal ko na nakikita nagme-mate na ito, nagpasisang buwan na, no, pero hanggang ngayon wala pa rin itlog, wala pa rin sign na mangingitlog na siya, oh. Hindi pa rin namamaga yung pitan ng hen natin dito. Ang isang nakikita kong dahilan dito siguro yung pwesto nila, ayaw nila yung pwesto, no. Kaya yon, ngayon ililipat natin sila ng pwesto. Yung alaga nating African lovebirds na to, ililipat natin ng pwesto kasi yun yung isang nakikita kong dahilan kung bakit ayaw nilang mangitlog. Isa yun sa mga dahilan kung bakit di nangingitlog yung mga alaga nating African lovebirds, no. May mga African lovebirds na namimili ng pwesto, ayaw nila yung pwesto nila, kaya hindi sila nagbi-breed ganun. Tapos dito sa Opa Dilute project natin, dito natin sila ilalagay, no. Aalisin natin tong Opa Dilute project natin dito, ililipat muna natin kasi parang parehong kakto eh. Pero sisilipin natin nest box, no, para makasigurado. Tignan natin kung maitlog na wala pa. Tagal ko hindi nasisilip eh. Sa tingin ko kasi parehong kaktong yung Opa Dilute project natin. Ayan sila guys, medyo madilim lang. Wala pa rin itlog, parang parehong kak talaga sila. Kasi nakikita ko parehong gustong pumatong ng mga ibon natin, pareho nilang gustong magpatungan, kaya nasabi kong pareho silang kak. Isa kasi yun sa mga sign no, ng mga natin, ng mga pag-gender natin. Isa yun sa nakikita kong sign pag gusto nilang mag-mate pero nakikita ko sa kanilang dalawa gusto nilang parehong pumatong, kaya tingin ko parehong kak. Kaya yung hen ipapalit, kaya yung Blue Opa Pale Fallow natin papalit natin ang hen. So yun guys, alisin lang natin dito yung yung Opa Dilute project natin, tapos ililipat natin yung sa baba. A few moments later. So yun guys, no, nalipat na natin yung natin dito, Opa Pale Fallow project natin. Yun, yung Vayo Opa Split Pale Fallow, tsaka yung Blue Split Pale Fallow natin. Tapos yun, hindi na rin natin sinara yung nest box kasi para mag-breed na sila agad, no. Nilipat natin sila sa taas kasi baka ayaw nila dun sa baba. Meron mga ganyang may mga ganyang African lovebirds yung ayaw nila yung pwesto nila, kaya hindi sila nagbi-breed. Yun. Tapos etong Opa Dilute project natin, lalagay muna natin sa natin, sa pairing cage natin para papalitan natin yung yung Blue Opa Pale Fallow natin o Blue Opa Dilute natin, no. Hanap tayo ng kapalit sa sa online. So yun guys, no, pangalawang nakikita kong dahilan kung bakit
hindi nagbi-breed yung mga alaga nating African lovebirds kung bakit di sila nangingitlog, no. Kapag silip tayo ng silip sa nest box nila, no, yung nabubulabog sila, yun, na-experience ko na rin kasi yun eh. Meron akong ibon dati, no, na malapit na siya mangitlog. Magana talaga yung puwit niya, talagang mangingitlog na talaga siya. Pero nung halos umaga ko kasi sinisilip yung nest box niya eh. Yun, nangitlog siya ng isang beses tapos di niya na tinuloy. Yun, na-stress siguro kaya ganun. Hindi na tinutuloy yung pangingitlog. Merong ganung ibon, no, kahit yung medyo magana yung puwit nila, kapag na-stress sila, makikita mo hindi nila itutuloy yung pangingitlog nila. Kahit silipin mo pa ng araw-araw yung nest box nila, wala kang makikita ng itlog sa nest box nila, no, kasi hindi sila mangingitlog. So yun, yung pangalawang dahilan, yung nabubulabog sila kaya na-stress sila dun sa sa lugar nila. Kaya hindi sila nangingitlog. Tapos, pangatlong dahilan, guys. Kapag kapag di natin sila binibigyan ng pang calcium, wari yung cattle bone, mineral block ganyan, or hollow block, yan, maglagay kayo, pwede rin. Yun kasi yung source of calcium nila, para mangitlog. Pero may mga African na lovebirds na kahit walang gano'n nangingitlog, kaya lang nagkakaroon ng side effect yun katagalan, na pipili yung mga alaga nating African lovebirds kasi doon nila kinukuha yung calcium doon sa buto nila. Kaya kailangan talaga yung yung cattle bone or mineral block ganyan. Kailangan talaga nila yon para mabilis sila mangitlog. Kapag may ganun kasi talaga mabilis mangitlog yung mga alaga nating African lovebirds. Pag nakita yung kinakainan nila yun, sigurado na yun, no? Tapos nakikita nyo, nagme-mate. Yun, malapit na mangitlog yun, sigurado. So, yun lang, no? Yun lang yung nakikita kong dahilan kung bakit ayaw mangitlog ng mga alaga nating African lovebirds, eh. Sa experience ko, yun lang naman. Tsaka nga pala kapag yung lugar, no, kapag maingay, ganyan, nabubulabog talaga sila sa maingay na lugar. Tapos kapag hindi natin sila napapakain ng maayos, yung paiba yung oras ng natin sa kanila, yung pagbibigay ng pagkain. Yung wari, nagbigay tayo umaga, kinabukasan, tanghali, ganyan. Na-stress yung mga ibon natin nun. Kaya sigurado, mahirapan sila mag-breed. Yun na yung mga nakikita kong dahilan, no, sa mga kung bakit tayo mag-breed ng mga alaga natin, mga African lovebirds. Yun, sana nasagot natin yung question ni Sir Louie Toy, no, ng na nag-comment doon sa YouTube channel natin, no. Maraming salamat kay Sir Louie. At nagkaroon tayo ng magandang topic ngayon para ngayong araw na to, no. Yun. Hanggang dito na lang yung natin, guys, yung vlog natin para ngayong araw na to. Yun, maraming salamat. Ingat and God bless mga kaibon, mga kalapatids.